Pagkatapos nga natin masaksihan ang laban ng mga hero dito nga sa Transformation Queen na si Himiko Toga at kung paano ito nagsakripisyo upang ma-revive itong si Ochako Uraraka, ay sa wakas ay pinakita na dito at dito na nga nagpapatuloy ang labanang All for One versus All Might, na talagang dito sa chapter na ito ay pinakitaan tayo ni All Might ng magandang intro ng laban. Kaya naman samahan nyo kong i-review ang chapter 396 ng My Hero Academia na pinamagatang All Might versus All for One. At syempre kung gusto mo ng mga ganitong content ay wag mo sanang kalimutang mag-like at pakisubscribe na rin sa video na ito bilang pagsubaybay sa mga video na ating ina-upload sa ating channel. Kaya naman wala nang parikap-recap to, simulan na natin. Nagsisimula nga ang kabanata sa isang flashback ni All Might nung siya'y naghihintay pa lamang kay All for One. Naunawaan nga ni All Might kung anong ibig sabihin ng mga sinabi sa kanya ni Sasaki, na kapag pinagpatuloy pa nga daw ni All Might ang ganitong landas, ay malaki nga daw ang posibilidad na may makaharap siyang isang villain, at kapag nangyari nga daw yun, ay tiyak na mabibigyan siya dito ng isang katakot-takot na kamatayan. At hindi nga ay naasahan ni All Might na ang binatilyong ito ang kanyang makakaharap, habang iniisip ni All Might kung hindi pa nga daw natatapos ang kanyang propesiya, ay nakakasigurado nga si All Might na matatapos nga ito sa laban na ito. At nilipat na nga tayo sa present pagkalipas ng 20 minuto bago mawala ang mga clone twice ni Himiko Toga. Sumigaw nga si All Might dito nga sa binatilyong All for One na nandito na ako, at ang binatilyong All for One nga ay nakangiti rin na may hindi maipaliwanag na pagkasabik na durugin si All Might sa kanyang mga kamay, habang ang briefcase na kanyang hawak ay nagsimula ng mag-dissemble na bumubuo ng isang uri ng robotic armor. Ang briefcase na ito ay nagsimulang balutin ang mga braso ni All Might hanggang sa kanyang katawan at hanggang sa kanyang mga binti na bumubuo ng isang matibay na baluti. Habang patuloy na nagdi-dissemble yung robotics armor ni All Might sa kanyang katawan, ay naalala niya nga dito si Nana Shimura na nakangiti, at kasabay nito ay inisip nga ni All Might sa kanyang sarili na mapapansin mo pa rin ang ngiti ko dito, diba? Patanong niyang inisip kay All for One. At pagkatapos nga nito ay nabuo na nga ang Armored All Might na ating hinihintay. Ginagaya nga nito ang kanyang hero costume noon. Kasama na dito ang kanyang mala antena na buhok at pati na rin ang kanyang kapa. Sinabi niya nga sa kanyang support item na sasakyan na si Hercules na magsimula na nga daw itong mag-record. At agaran namang sumagot ang kanyang support item na kanina pa nga daw siya naka-record. Sinabi ni All Might na ipapakita niya kung paano niya ito turn out itong si All for One. Pasimple niyang sinabi kay Tsukochi habang nanonood silang lahat sa recording video na ginawa ni All Might upang panatilihin silang update sa laban. Ang isang pulis nga na kasama ni Tsukochi sa Counterforce Office ay nabigla rin sa kanyang mga nakita dahil gumamit nga daw dito si All Might ng powered armor, at ang kanyang kotse nga dito ay ginawa niyang support item. Naisip nga nila Baraba na ito nga daw ay labanan sa pagitan ni All Might at ni All for One. Kaya naman ay magla-livestream siya upang makahakot ng views at mas sumikat itong si All Might. Pero tutol naman ang kanyang mga kasama dito, at pinagbawalan nga sila Baraba na huwag nga ito i-post sa internet. Iniisip nga ni Tsukochi noong umalis itong si All Might upang suportahan ang mga bayani sa kanilang mga laban. Iniisip nga ni Tsukochi na kung paano nga daw susuportahan ni All Might ang mga bayani sa ganyang pangangatawan. Dahil nga sa ginagawa ni All Might ngayon ay parang nag-decide na nga itong itapon ang kanyang buhay. Kahit gaano pangaraw karami ang mga support item at ang mga gadget na yan, kung wala naman siyang quirk ay hindi nga daw siya magmamatch sa halimaw na yan. Dahil nga sa mga ito ay sinabi nga ni Tsukochi kay Labaraba na putulin na nga daw ang feed recording. Dahil ang ipapakita nga lang daw ni All Might ay ang brutal na pagkamatay ng isang dating bayani, para lang mag-aksiya ng ilang minuto mula dito nga kay All for One upang hindi maabot ang kanyang mag-aaral. Tinitigan nga ni All for One itong si All Might na parang lalamunin ng buo.
Habang iniisip ni All for One na si All Might nga daw ang numero unong humahadlang sa kanyang buhay. Ngunit ngayon ay mas maganda na nga lang daw siyang tawaging the best toy para nga dito kay All for One. Alam nga ni All for One na sinusubukan nga lang daw ni All Might na pigilan siya sa kanyang pag-usad upang makapunta kala Shigaraki at masagawa ang kanyang pathetic na plano. Kaya naman ay umaabuso na nga daw ito ngayon. Pero bakit? Bakit ka nakangiti? Si All for One nga ay nawala sa kontrol at lumusob nga dito kay All Might nung nakita niya yung ngiti na nagmumula kay All Might. Habang ito namang si All Might ay ginamit itong si Hercules upang i-activate ang kanyang depensa. At may mga shield nga ang agarang pumalibot dito nga sa paligid ni Armored All Might. At pagkatapos nga ay dumikit ang mga ito sa kanya na nagtatakip sa kanyang buong katawan na tinatawag na Hercules Red. Pinakawalan na nga ni All for One ang kanyang malahalimaw na atake na siya ring ginamit niya upang pabagsakin itong sila Hawks at itong si Matcha. Ang lahat nga ng mga gusaling na daanan ng pag-atake na ito ay nagkaroon ng matinding pinsala at nahiwa ito sa dalawa hanggang sa kaulapan. At pati na rin ang mga panangga o shield ni Armored All Might ay nagkaroon rin ng matinding pinsala na animoy unti-unting nawawasak ang ilang mga parte nito. Ngunit tumalon lang si Armored All Might mula sa kanyang defense zone na parang walang nangyari habang unti-unting gumuguho ang mga gusali dahil na rin sa pag-atake ni All for One. Nagulat nga ang ilang mga pulis dito nga sa Counterforce Office na nakakita ng ganitong pangyayari. At napasigaw na lamang sila na nakaligtas si All Might sa ganitong katinding pag-atake. Sinabi nga ni Armored All Might na ang 66% nga ng Hercules armor ay nawasak dahil sa pag-atake na iyon. At sigurado nga si All Might na hindi na nga siya makakaligtas sa pangalawang beses. Ngunit hindi nga ito tinuturing ni All Might na isang problema. Kinilala naman ni All for One ang fighting style na ipinakita ni All Might dahil hindi man lang ito umilag sa kanyang pag-atake. Ang braso nga ni All for One ay nawasak na naman dahil sa kanyang pinakawalan. Ngunit hindi ito problema kay All for One dahil meron naman siyang super regeneration quirk at pinagpatuloy niya nga ang paglusob niya dito kay Armored All Might. At sumigaw nga dito si All for One na kaya nga daw nakaligtas itong si All Might sa pag-atake na iyon ay dahil hawak niya pa nga rin daw ang One for All. Ngunit bago pa makalapit etong si All for One dito nga kay Armored All Might ay may biglang lumitaw na mga wire na ganap na nagpatigil kay All for One sa kanyang pag-usad. Ngunit hindi ito sapat upang lubusang patigilin si All for One sa kanyang paglusob habang nire-regenerate niya ang kanyang nasirang braso. Pero bago niya pa magawa ang bagay na ito ay nasa ilalim na pala siya ng Black Whip Thunderbolt ni Armored All Might at biglang may lumabas nga na napakalakas na boltahe ng kuryente sa mga wire na ito na direktang gumapang dito nga kay All for One. Si All for One nga ay nabigla sa mga bagay na ito. Napagtanto nga ni All for One na gumamit nga si Armored All Might ng kuryente upang lubusan siyang pahintuin at pabagalin ang kanyang regeneration. Habang pinapanatili ni Armored All Might na nakagapos itong si All for One sa pagitan ng mga gusali. At pagkatapos nga ay sumigaw itong si All Might na mula nga noon ng huling pakikipaglaban niya sa kanyang master o kay Nana Shimura ay palagi nga raw nagsisimula si All for One sa isang malakas na long range attack dahil ang kanyang layunin ay pahinain ang kaaway at pagkatapos ay kunin ang One for All. Habang sinasabi ito ni Armored All Might ay may biglang lumipad papunta sa kanya na isang support item at pagkatapos ito ay kumabit sa kanyang paa at biglang tinulak nga ng support item na ito si Armored All Might papalapit kay All for One upang ito ay makausad na nagpapakita na magpapakawala siya ng isang malakas na sipa para dito kay All for One. Habang sinasabi ni All Might na ang paraan nga daw ng pakikipaglaban na ito
ay gumagana lamang sa may mga quirk. Samantala, tinatanong nga nila Baraba itong si Tsukuchi kung siya nga daw ay malungkot pa rin sa mga nangyayari. Si Tsukuchi nga ay nanonood ng laban nila Armored All Might habang ang reaksyon sa mukha ni Tsukuchi dito ay nabigla dahil sa mga nangyayari. Inisip nga ni Tsukuchi na pagkatapos nga ng lahat na kanyang mga nakita ay dapat niya ngang malaman ang halaga ng taong nagligtas sa kanila sa buong oras na ito. Sinabi nga ni All Might dito nga kay All for One na ang kanyang baluti nga daw at ang kanyang kotse ay idinisenyo upang siya ay makipaglaban. Kung kaya niya ngang makipaglaban kahit kaunti lang ay sapat na nga iyon para sa kanya. At ang nagtayo nga raw ng dalawang item na ito ay ang isang kaibigan na kanyang nakilala sa Amerika. Matapos ngang mapilitang umalis ni All Might sa Japan dahil nga sa pagkamatay ni Nana Shimura. At makikita nga natin dito si Melissa na patuloy na umaasa na mananalo ang mga bayani sa kanilang laban habang siya'y nanonood ng mga kaganapan ng laban sa TV. Sumigaw nga dito si All Might na ang lahat nga daw ng pinagpala dahil sa kanya ay nagdadala nga daw ng bigat ng kanyang mga kamao. Siyempre ang pangunahin na dyan ay ito ngang si Izuku Midoriya. Dahil alam naman nating lahat na pinagpala itong si Izuku dahil nga sa gift na binigay sa kanya ni All Might at talagang napakalaki nga ng binago nito sa kanyang buhay. Sumigaw nga si All Might para nga dito kay Tsukuchi na silang araw ay matagal nang magkakilala sa matagal na panahon. Kaya naman dapat ay alam mo ito, aking matalik na kaibigan, wika ni All Might. Si All for One nga ay wala nang nagawa at hindi na siya nakaalis sa kanyang kinalalagyan. At pagkatapos, shooting style, smash! Binalagbag nga ni All Might ang kanyang malabakal na binti sa pagmumukha ni All for One na talagang nagpangiwi sa mukha ng binatilyong All for One. At kasabay nito ay sinabi nga ni All Might dito nga kay Tsukuchi na hindi niya nga raw hahayaan ang kanyang sarili na makipaglaban sa pag-aakala na siya ay matatalo. Ngunit pagkatapos nito ay dito na nga nagtatapos ang chapter 396 ng My Hero Academia. So dito sa chapter na ito ay grabe dahil napakatindi nga ng pinamalas ni All Might na laban na ipinakita sa atin sa chapter na ito dahil nakita natin kung gaano ka-power itong ang powered armor ni All Might at ang kanyang mga support item na kayang sanggiin ang isang matinding pag-atake ni All for One. Kung kaya ngang sanggiin ng Hercules Red ang ganong katinding pag-atake ay masasabi ko na lamang na mas matibay pa ang support item ni All Might kumpara sa katawan ni Matcha. Dahil nung ginamit nga ni All for One ang pag-atake na yun kay Matcha, ay isang tirahan lamang itong si Matcha at tumumba na agad ito. Ganon din dito sa Dark Shadow ni Tokoyami na kung saan ay pinatikim rin ni All for One ang ganitong klaseng pag-atake dito nga kala Tokoyami. At alam naman natin yung nangyari doon na tumumba agad sila sa pag-atake na ito. Pero itong si Armored All Might ay iba. Akalain mo yun, si Armored All Might lang yata yung sumalo ng ganitong klaseng pag-atake at nabuhay pa rin pagkatapos nun. At dito na nga nagtatapos ang video na ito. Sana may natutunan kayo. Ito nga pala ang Kiterio TV. Lagi kayong mag-iingat at bye-bye.